Late upload. Action. Yun o. Kitang-kita naman may Christmas tree pa. December pa to, nung bumili tayo ng ating Moore GE100 Multi-Effects. So, first time nating bumili ng effects para sa ating gitara. Since hindi na tayo nakakatugtog, nag-invest na ako at niregalo ko US plug. Good, good, good. So ito, charger. Tapos, ito na yung mismo lighter. So, rubber. Ito yung knob. Yung long knob. Foot switch. Save. Pedal, rhythm, lesson, top, loop. Pwede rin siyang battery. Oh. So, this is AAA battery. 1, 2, 3, 4. Meron siyang rubber lip para hindi gumagalaw. So, let's test. Saksak natin. mukha lang siyang charger ng cellphone. Ganun lang siya kaliit. Yan. Saksak lang natin. Ito. Ito guys, yung saksakan nga pala niya. Ito yung input. Meron siyang in and out. Yung gitara. Ito yung output. Yan. Gagamitan natin to ng V8 para mas maganda yung quality ng sounds at saka ma-record natin sa phone. Then may headset din siya. At ito yung saksakan ng outlet. Sige, saksak na natin. Yun no. Mover. Mover. Yan. Ito yung mga At effects niya. nakita natin, preset 1. Move mo lang. Yan, preset 2. Yan, madami siyang preset hanggang 80 to. Tandaan, 80. Ganun karami ang preset. At pwede ka rin mag-customize ng 80 customize na patch mo kung gusto mo. Siyempre ako, manonood lang din ako sa YouTube ng mga patch. Ito yung main feature niya. High brightness LCD display. 8 effects modules and 66 effects type. So, may 8 effects module daw at 66 effects type. Compact, syempre. Assignable expression. Scales and chords dictionary. May dictionary din. Tempo, 180 seconds looper. Matagal yung looper niya. 40 drum rhythms to 10 metrotone rhythm. 80 factory preset and patch. And 80 user patches. So, ito yung 80. Tingnan natin kung 80. 80 yung preset na. Tapos yung user is 80 rin. 80 rin. Tapos lightweight, tiny for easy transportation, 9-volt adapter or AA battery, 4 na battery, 23 drive sounds with 7 legendary amp simulator. So pwede rin siyang gumamit as if gumagamit ka ng amp. May mode escalator, value knob, ito yon, LCD display, patch put, ayan, lipat na ng specs. Expression pedal LED, mode display LED, ito yan, yung mga input jack, battery holder, input holder, input jack, output in jack, pwede mag-in ng music din, and DC 9-volt jack.
Yan. Dito magsisave. Quick review lang naman itong unboxing. Susubukan natin mamaya. At syempre, yan ang guys, susubukan na natin. Yan. Kung makikita nyo, nilabas ko yung aking V8 sound card. Kukonekta ko yan dyan para mas malinaw yung tunog. Sinubukan ko na siya na i-play ng walang sound card. Mahina yung dating sa aking headset. Kaya, gagamitan natin ng sound card. At syempre, para yung audio sa video, matatransfer ko siya. Kumbaga makakapag-record ako while taking a video na may sound pa rin ng gitara. At ganun din kung magre-record ka. For example, gusto mo mag-record ng kanta, gagamitan mo ng V8. Tandaan, laging may V8. Hindi kasi pwedeng i-rekta mo lang sa effects kung magre-record ka. Pwede rin sa laptop kung mayroon kang pang-connect. Ganun. Yan, medyo luma na tong headset na to. Siyempre, yung mga headset ko hindi ko naman binibili. Galing yan sa mga previous company. Naiipon natin. Ganun lang naman. Kasi hindi mo naman isinusurrender na yan. Papalitan lang yan pag naluluma. Pinapalitan lang ng IT yan. Isang beses pa lang nagkaroon ng company na iniwanan ko yung headset. So, ganun lang. I-in mo dun sa yung effects. I-out mo naman papunta ng sound card. I-in mo dun. Tapos, out mo. Punta sa headset mo. Subukan na natin. MC at elimination para mas magandang tunog. Okay. Ito yung preset patch. Nasa 17 tayo. Andito yung mga button niya. May looper, yung drums. Pwede kang mag-save. Yan. Tapos ito yung ating knob sa taas. Siyempre, meron din sa baba. Yan. Lipat lang natin. Pakita natin yung preset natin. Ngayon, nasa number 1 tayo. Pihitin natin. Pili tayo ng ating susubukan. Try natin tong acoustic. Mas magandang tunog nito. Subukan din natin yung iba. Ito na. Nasa 80 na tayo. Yan na yung pinakadulo. Ang sunod na yan is user patch. Yan yung pwede tayong mag-save. Pwede natin i-override yan sa anumang patch na gusto natin. At syempre, 80 rin yan. So, overall, kung magsisave tayo ng 80 patches, magiging 160 yung patches niya. Kung kaya mong mag-save ng ganong karami. Kung ikaw naman ay professional. So, ipakita natin kung paano mag-save. Kasi yung user 1 is customized patch ko na yun. Bali, pag nandun ka na sa user na pinili mo, ikot mo lang yung knob sa left side, tapos click mo yung nasa right para ma-adjust mo. Parang ganito. Pag pinihit mo yan, pwedeng tumaas yung each gain or kung ano man yung i-adjust mo. Siyempre, hindi ko alam yung mga technical
adjust mo yung mga volume personal. Kung may nakita ka sa YouTube na personal na patch or gusto mong gayahin, user patch, ganito lang yung gagawin. Pwede mo ring palitan yung beat ng drums kung sakaling gagamitin mo siya. Meron din po dyan kung anong beat per second. So, ganun lang yan. Nandyan lahat ng papalitan mo. Pwede mo rin gamitin yung knob na kiniklik ko, yung foot switch. Tapos ito yung drum beat, pwede nating palitan. Iba-iba rin yung beat na meron siya. Subukan natin. At syempre, pwede mo rin baguhin ang beats per second. Syempre, may practice mode. Meron ditong scale. Ayan. No? Nandito yung mga scaling niya kung gusto mong mag-practice. Pero personally, hindi ko siguro siya magagamit. Sa masisipag lang to. Yan. Ganun kapag ka scaling. So, major scale yan. So, may mga minor scale din dito, tsaka blue scale. Siyempre, may chords din tayo dito. Kung hindi mo kabisado ang mga chords, pwede rin dito mo i-check. Kompleto yan. Major chord, minor, diminish, lahat nandyan yan.
ikot mo lang yung knob para makita mo yung chord pattern ng bawat chord. Maganda to kung nag-aaral kang mag-gitara, gumagawa ka ng mga chord progression. Pwede ka rin maglagay ng accompany music. Pwede mong palitan yung volume ng live music mo. At syempre, yung out niya, pwede mong palitan kung meron kang gamit na amplifier. Kung wala naman, pwede yung direct to headset. Isi-select mo lang din yun. Yan. Ngayon naman, subukan natin yung looper. Susubukan din natin kahit hindi naman tayo magaling. Maghahanap lang tayo ng gusto nating tunog para matry natin tong looper. Meron siya guys na 180 seconds. Sablay. Basta ganun yung looper. Mag-record na lang tayo sa susunod ng mas maayos na loop. Yung nasa scale naman. I-check muna natin kung nasa tono ng gitara. Bale kung mag-tune ka, sabi mong ipe-press tong foot switch. Yan. Kapag nagtotono ng ganito, hindi mo maririnig sa headset. Kahit sa video recording, hindi mo siya maririnig. Makikita mo lang yung balance ng each chord. Ganun lang. Nakikita mo kung flat, sharp, o kung tama yung tono mo. Pareho lang din to ng sa phone, Android phone, o kung Apple man. Sinubukan ko na para naka-open. Tama naman. Same sila.